dala-dala ng HG, nakukuha pa rin nila to. So kahit anong klaseng situation, nasusolusyonan nila. And now we jump in dito agad sa second map natin, which is Compound. A very, very tight map to encounter and really push on to. Kaya naman makikita mo at mapapansin mo yung dalawang players dito ng Herbie Gaming ay kumukuha na ng malalim na space para sa kanila. And on to the side nga ng Herbie Gaming team, kailangan nila makabawi dito for us to see a game number 3 later on. But Gone Gaming, ito for Herbie sa totoo lang, I mean yes, ilang beses nga rin sila nagtatry din na makapasok nga sa ating regular season, but no avail talaga, hindi pa rin talaga nangyayari yun, and we're really hoping for the best for them though. But for the side of Gone Gaming, gusto ata talaga nilang bumalik mga tropa. Gone Gaming mukhang papasok na at andyan si NL para mapigilan nila ang aggression ng GG ngayon. Patience play pa rin para sa ating Blacklist side na makapasok na dito. Subukan pa rin nila makahanap ng space pero flash ang makakasalubong nila, and si York at NL pinapaulanan sila ng bala dito. Sinama na rin si Nomad at si Jack Van na lurker nga natin mawawala na din ng ganon-ganon lang sa isang iglap. That is Herbie Gaming team. Ang pagbangon ng Api Bessie, babawi na siya. I mean, yes, kanina nagkakaroon na sila ng problema, pero right at this moment, right at this map, talaga map pickers talaga ang pwede natin maipakita. Pero hold that thought. First round pa lang naman to, di ba? And let's see if ever kung paano ba makaka-recover at makakapag-adjust ang GG ngayon. Same space taking para sa Herbie Gaming team for now, at baka posibleng makita nila si Jack Van dyan kung sakasakali man. On the other part though, makikita mo apat na ang nagsastack na sumusubok kontrolin yung left side of the map here. And for other players mula sa Herbie Gaming team, tiis pogi lang, antayan portion lang. Hindi sila kailangan na magpakita agad. All they need to do is wait. Itong patience play na talaga na ginagawa nga nila, sobrang nagpipay off na. And on to the side of Gone Gaming, at least slow push ulit. Pero Jack Van will catch one. Good opening already. Jack Van, half HP man, pero nahanap niya yung kill na gusto niya makuha doon. At si Tanggol quickly trades that back. Instead, magiging 2-to-1 trade pa ang scenario dito as Gone Gaming. Isa lang na wala para sa kanila. Pero sa Herbie Gaming team, tatlo ang kailangan lang mag-hold ng site dito. Isang mid, isang A, isang B. Yan ang puhunan nila. Just knowing the info is already a lot for them to try and control. 57 seconds para makapag-plant sila dito ng bomba. Rotation, pagdating sa mid, nakikita na rin natin, pero yung tatlo talagang nag-aantay lang. Dalawa na ang nakastack at isa lang ang nasa mid na nag-aantay, at ikaw yun. At ako yun, nasa mid mga tropa. Pero ang importante ang Gone Gaming dito, talagang ubos oras na talaga yung pinapakita na kahit labang sila do, yung amount of respect that they're giving for sa Herbie Gaming team, talagang hindi talaga sila nagpo-push in dito. Pero nakita na nga yung isa, nagkakatingin na, nagkakapitasan na. Ellison nakapitas pa ng isa on a 4v2 already. And for the side of Ellison, talaga napakihirap ka nito kasi maganda yung positioning nila, and they know kung if ever ba na may ipapasok nga dito sa side na to. Pero at the end of the day, andito na yung bomba na plant na rin nila, pero Nomad knows already na meron tao nga sa may harapan nila. And again, with an adjustment, with a follow-up on to Ellison, 2 vs 3, winnable for Herbie Gaming team, pero medyo mahirap to kasi yung kalaban nila nasa harapan na. Spray and pray, Nomad will catch one. Jack Van is low, pero nasan pa siya, kailangan na magandang follow-up nga dito, pero si Nomad nakikita nga ng mga kalaban nila, pero spray and pray NL will get that kill. Jack Prax is all alone on a 1v1, pero NL pa rin talaga ang mananalo doon. 2-0 already. Hindi niya mahanap enough time for him to defuse that bomb. Walang problema. May defuse kit naman si Idol, kaya naman si NL, they successfully take or retake that site kahit na may man disadvantage sila. Medyo natagalan na hindi insta-rush mula doon sa dalawang players, pero dahil doon na-isolate nila yung fights instead. And lalo na doon sa 1v1 sa dulo, it's just a matter of time kung sino yung makakahanap talaga nung kill na yan. And mukhang napunta sa Herbie Gaming team yung swerte pagdating doon. Ngayon, it's another round that Gone Gaming has to come back from. And
all you need to do is wait for the perfect opportunity nga para nga talagang i-take niyo yung fights na to. Kasi okay naman talaga yung positioning nga ni Ellison nga kanina eh. I mean, yes, naka-pick off nga siya. Once again, sa 4v2, pero kuhang-kuri pa rin ito ng Herbie Gaming team isa-isa. And that is NL with a pick off, with a kill onto Jams. And game number 3, malay mo talagang mangyari pa. Pero on the approach nga na pinapakita nga dito ng Herbie Gaming team, yun talaga yung gusto nilang manalo. Ay, yun talaga yung gusto nilang gawin rather. Nomad, sa harapan lang at nag-aabang lang ang mga players dito ng HG for now. Pero 4 na stack ang posible nilang makita. Si Tanggol at si Yosho nakaabang na pagdating sa crossfire setup nila. And they get cleared out here pero 1-to-1 trade lang muna yan. Habang nag-aantay yung nasa gilid na si Tanggol, isa lang din ang makukuha niya. Quickly traded again by Jeprax and we are down to a 3v2. Paano nila gagawin to? Tatlo pa yung natitira nga sa Herbie Gaming team, pero paano approach ang gagawin nila Ellison ngayon? You have the opportunity already, pero nga problema na babawasan ka. Normal will get that kill. 3 vs 1, Jeprax all alone. He is low, 50 seconds in. May flashbang pa, tatama ba? At yun na nga, York will get that kill. 3-0, hindi pa nakakascore ang goal na kahit isa. Nakakita na tayo ng ganito. Yung Insta 3-0 tapos isang magandang adjustment mula doon sa kalaban na team which is Gaon Gaming in this case, in this scenario. At baka pwede pa nilang mabalikan to knowing as well na when it comes to this map, it's a lot of GR-sided kind of positioning na nakikita natin na talagang choke point yung daanan mo. Saan ba sila papasok dito? At mukhang eto na ata, napakadaming utilities na talagang umuulan sa side nito sa mapa na to. But Jason, take down 1. Pero the follow-up of Tanggol, might as well get a 3K. Pero sabi ni Ellison, hindi na. 3 vs 3, York. Let's see if ever makakaisa pa ba siya. Pero pagdating man dito, Jackban will fall down. Wow, 4-0 na Herbie Gaming team. Maganda ang pagbawi ng ape dito, Bessie. Ganda rin ng utility play to force out yung location ng mga players at the same time using the upper ground advantage dun sa railing para lang talaga magkaroon ng angulo towards where the last player was hiding. Definitely. And we are now onto a 4-0. Gaya nga nasabi mo, Bessie, malinis pa so far para sa Herbie Gaming team. Parang nahirapan pa makahanap ng solusyon ng Gaon Gaming dito. Snipe towards mid, control pagdating sa mid. Yan muna ang gusto nilang kuhanin. Pero nakaabang yung bait and switch ng dalawang players mula sa HD. Si Nomad, wala na. At si NL na low pa. NL, let's see if ever makakabay pa nga siya. Pero pagdating naman dito sa Gaon Gaming do, at least lahat sila kompleto pa. Bawas dito si Jason, pero Jeprax muna makakakuha ng isa. Meanwhile, dahil sa swing already, trade-off sana. Pero sabi ni NL, hindi na. Buhay pa siya nun. Tatlo yung nakita na sa harapan niya, pero nabuhay pa siya. Pero dito naman ngayon sa side nga na pinupuntahan niya. Pero let's see kung kaya pa. Tanggol, 1-to-1 trade. Pero NL will fall down. Pistol lang daw, pwede na. Si Yosho, sweryoso siya na kailangan niyang maipanalo to. 30 seconds para makahanap pero dalawa ang nawala. It's now a 2v1 at baka maklatch pa kaya outskirts ang laruan dito ng dalawang natitira mula sa Gaon Gaming. Gusto na lang nilang ipitin habang hinahanap sila and the pistol connects towards Yosho and still Gaon Gaming finally nahanap na nila yung first round na gusto nila. And I think the best reaction dun sa nakita natin kanina is sa 3v1 na yon wala siyang napitas. Pistol na lang daw pwede na. Ayun nga, I mean, pistol na lang daw okay na. Well, if ever pa, mali mo hindi pa tumama, at least yun pwede na talaga. So, for the side of Gaon Gaming, I mean, for straight rounds, for them to do a 5-4 or probably Herbie Gaming team just to steamroll themselves na talagang mapalakas pa yung kanilang progression para mapahirapan pa dito ang Gaon Gaming for them to get that comeback that they need to do. And once again, I mean, for Gaon Gaming, yung pressure kasi wala sa kanila eh. Nasa Herbie Gaming team eh. I mean, yes, they've won that first map, so they have the chance for them to see a game number 3 later on. Pero for sure, if ever you're on the side of Gaon Gaming, you know, ayaw mo na mangyari yun. Tapusin mo na. Kaantay lang yung GR side dito kung kailan i-entry ang mga players ng Gaon Gaming. Simulan with the flash. Pero smoked off pa sila so far. Naantay lang nila mag-dissipate yan. At once na mangyari yon, posible tayo makakita ng magandang setup going and pushing forward.
Slow approach. Ang ginagawa lang nila, nagsisilipad lang, tamang jiggle peek lang ang ginagawa nga ni Tropa. Pero ito na, papasok na. Tara na, game na. Enel will catch one. Jason with a quick follow-up right now. Pero meron pa tao sa taas, which is si York. 3 versus 3. Yung mga players dito ng Gone Gaming is super low na. Pero meron pa tao sa likod. And that is Ellison with a 2K. York and si Yosho. Ang natira, jiggle peek. Up. Not gonna catch these players. Pero in terms of HP, lamang pa ang Gaon. Mid? Uy, York, nakita niya si Ellison dito. Hindi tumama yung first AWM shot. 35 seconds post-plant possession na sila dito. And Ellison, alam niya na kailangan niya lang mag-repossession dito dahil alam nila kung saan manggagaling yung last remaining player nga. In a 2v1 scenario, parehas, lahat lola. At 1v1 pang mapupuntahan natin sina Ellison. Tatapatan niya ba? Dahil nandun na yung top at wallbang ang makakasalubong niya. Herbie Gaming Team closest things to a 5-1. Papalit-palit pa siya ng barrel sa harapan ng kalaban niya, partida, and with that M4 pick, talagang mas napalakas pa niya yung wallbang capabilities nga niya for him to take down one with a follow-up kill and the defuse as well by Herbie Gaming Team. They really want to prove they're one of the best teams here in the Philippines. And for Gone Gaming though, itong follow-up kills na talaga na ginagawa nila, I mean, nakukuha naman nila pero ang problema, na-outshine sila lagi at namu 1v2 sila lagi ng Herbie. Yun nga nalulugi lang sila dun sa man advantage, ika nga. And that just goes to show how good the trading system here is para sa side ng Herbie Gaming Team. As we jump in, syempre dito sa magiging next round natin, mukhang magkakaroon ng fight when it comes to mid-control dahil lahat nag-aabang. Pagdating sa window, sumabog ng isa at si Yosho na wala. Jams, nakadalawa pa. Now 2-2 or rather 2-3 trade dahil isa na lang ang natitira dahil NL solo play para sa kanya laban sa tatlo. On to the side ngayon, NL.03. Ito na ata yung pagbangon ng api. Gone Gaming. Kanina pa sila natalo pero ngayon babawi na ata sila. NL sumisilip na. Si Jackman muna ang kanyang makikita with a swing. Jackman getting that kill. 2-5. And open pa naman yung 4-5 score na Gone Gaming nang talaga makakakuha nga ng mga ng mga next 2 rounds. Pero for Herbie Gaming Team, ayaw nga nilang mangyari yun. As long as kami yung lamang papalayuan lang din namin yung gap na meron kami. Kasi mas kailangan namin yan. Kasi malay mo, mas malakas ang Gone Gaming sa GR side, di ba? Which is probably true dahil napakahirap maging blacklist din dito to try and find a spot na maka-entry ka unless you really got the firepower na kaya mong ubusin yung nagko-control ng crossfire position, lalo na dito sa mga doors and windows na nakikita natin. And yung fight nila kanina sa mid, that's already a start. But this time around, it's a complete different position for Herbie Gaming Team. Walang fights when it comes to mid. So this control is going towards Gone Gaming so far. And right now, on the side of Gone Gaming, anong klaseng situation ni pwede nilang pasukin nga dito? They have all the information already for them to push in. For the side of Herbie Gaming Team, they know what's up as well. Habang spray and pray lang talaga yung ginagawa nga nila. Pero kanina kasi may tao dyan. So ngayon, preemptive strike lang yun. Kasi malay mo talaga makapatay siya ng isa. Ellison, from afar, nades already with a flash. Diyos ko, pati sila, wala silang nakita dito kahit isa. Jackman and Jams doing the job. And successfully nagawa nga nila yun. York from afar, wala tamahan pa siya ng bomba. Pero mukhang hindi naman ata, but he is super low. One more bullet, it will connect. 3-5, Gone Gaming is back. Ito exactly yung kailangan nila. As much points as you can get pagdating sa BL side mo, kunin mo na. At gaya ng sabi mo, diba, open na open pa para sa kanila yung 5-4 scoreline natin para maging 1 round disadvantage na lang yung meron dito for Herbie Gaming Team. And with that, syempre, kailangan din nilang mag-adjust dito. 3 na yung naghahawak ng mid. At yung dalawa naman, same positioning pa rin simulat sa pool. Nandun pa rin na nag-aantay. At para sa Gone Gaming, there's lots of nades na babato sana. Kaso na-timingan din nila. The swing coming in mula sa Herbie Gaming Team. Nakapitas na. Lahat sila talaga nagpapakita na on to the side naman kay Jackman. Sila nga nandito natitira pero 3 pa ang nakakatapat niya. Pero look at that kill na ginawa ngayon nila York. Kuhang-kuha pa rin kahit sobrang liit lang nung
nung katawan na lumabas nga sa kalaban niya. But Herbie Gaming Team, 4 more rounds. Go on, 7 rounds pa ang kailangan nila though. Pero malay mo, ito na ang pagbangon dito ng Go on Gaming na makakapitas sila at makakabawi na. 6-3 yung score natin when it comes to the first half. Pero syempre, swap na muna tayo ng mga sides natin dito. At ang Herbie Gaming Team, sila naman ang kailangan maghanap ng space kung saan sila papasok. It's a 2-2 split. Yung isang player, sinusubukan kong hanapin. Medyo... sa mini-map na napaka-mini. Literal na mini, no? Literal na mini-map. 2-1-2. Okay lang yan. 2-1-2, medyo malayo pa, pero ito na ata yung pagpasok dito ng mga players nga ng Go On Gaming na yun. They have the opportunity for them to pitch in. They have the opportunity for them to stop the aggression nga ng mga kalaban nila. But the question is, how can they make that happen? Lalong-lalo na Herbie Gaming Team. Talagang they have the momentum, pero pagdating dito, Bessie nga pala sa second half, or forgot, talagang reset muna to. Matinding reset, ika nga. At kumbaga, back to talking stage na naman sila. Siyempre, sa playstyles na gusto nilang ilabas dito. A little bit of a damage pagdating kay Seiyosho, if I'm not mistaken. But not really enough to get the kill. Yung flash magsisettle in, pero inaararo na yung entrance na to. Jams, mapapatras muna siya dahil low na siya. Pero mukhang natimbrehan na ang iba sa mga miyembro dito ng Gaon Gaming. Rotations coming in as well mula doon sa iba pang mga players. Pero so far, rotation din ang gustong gawin ng Herbie Gaming. Parehasan din sila ng iniisip ngayon. And with this opportunity already, makakakuha sila ng pagbago at pagbawi ngayon. Pero dito naman yan sa side nga ng Herbie Gaming Team, oh no, talagang pwede nga talaga sila makapasok dito. Pero sabi ni Ellison, hindi na, Diyos ko po, tinuhog yung dalawa. Hindi na dalawa, makakatatlo pa ata siya. At yun na nga, men, ginawa niyang barbecue yung dalawang players ng Herbie Gaming Team with the 4K already. Dito sa game na to, ang dami niyang napitas dun sa round na yun. Gaon Gaming getting back into the game. Sabi nga natin, di ba, on the GR side, you have much more capabilities. But look at this, very much pushed in si Ellison. Pero mapapaatras siya forcefully dahil dun sa flash na yon. Little bit of initiation mula rin sa side ng Herbie Gaming Team. At least mapapaatras nila. Pero ito na ang susunod na araruhin nila. The crossfire has been set. But Enel definitely won when it comes to the trades. Ang kaso nga lang, kulang sila ng isang tao. 2v2. Gawin mo na yon dahil si Tanggol nakaisa na. Oh no, ito na ata talaga ang pagbago ngayon na ginagawa nga ng Gaon Gaming. NL, mag-isa, Jackman and Ellison naman dun sa kabila. A minute 40 seconds in, lahat sila magkasama lang para maganda talaga yung trade of potential nila. Pero mukhang Ellison at NL ata magpapakita. Pag talon, wala ata lumalabas dyan. Pero si NL nagbabantay lang dun sa may kanan niya. Pero ngayon, kailangan nga nila makarecover. Pagdating naman dito kay Ellison, alam niya na talagang malay mo pumunta nga sa kanya. Pero itong reposition na ginagawa nga talaga yung timing! Great on the timing nga na ginagawa dito ni NL because he knows what's up. Alam niya kung nasin yung mga kalaban niya pero hindi maghihiwalay si Jackman at si Ellison ngayon para mas madali yung buhay nila kasi once na ma-isolate ni NL yung dalawang players dito, talagang winnable pa. And with that angle na kuhang-kuha niya, Diyos ko, this is deadly if ever talagang magkita sila. Pero wala siyang idea na nasa kabila pala yung mga kalaban niya. Tropang dikit lang sila. Ayun na nga, yung double swing nandito na. But NL with a double headshot shows them how it's done. At mukhang Herbie Gaming Team, onti na lang, magma-match point na sila. Yan na nga, nakuha pa rin ni NL yun, isolating the plays. Pero yung nade, tumatama muna kay Tanggol. And with Ellison. Position. Tamang nades lang ulit pabalik para lang at least kung sino man ang gustong mag-push out ng mid makakasalo ng damage na yan. But you have to see na Ellison on a sniper already on 14 kills in total. At ganun din si NL03. 14 kills nga pala nga dito kay Ellison together with NL. I mean, dito sa dito sa Herbie Gaming Team talagang in terms of them trying to be really aggressive, talagang pinapakita talaga nila yung aggression nila na
yes, passive una, then aggressive sa dulo. At least na-out-position nila, na-outperform, na-outplay nila yung Go-On Gaming. They really thought na nag-rotate pa. Pero sabi ni NL kanina, hindi pa. Pupusuan ko to, pupush ko to. And great on the timing as well. Kasi munti ka na si NL kanina if ever hindi siya nagpalit ng position doon. Let's see. Position-wise though, iwan yung C4. Pagdating sa base, kailangan pa nilang pulutin yan. And still, mid is a very much contested spot, especially para sa BL side na gusto nilang kuanin at daanan to. Smoked off na kahit papano yung ilan sa mga angles. Flashes coming in. Flashed off si Jason dito. Walang makita yung iba pero Jackrad already secures one. Ellison and Jason makakaisa rin. At mukhang nauubos ang HG isa-isa. At nawala sila ng tuluyan as Go-On Gaming closes things off to a 7-5. 2 puntos na lang ang hahabulin nila. Eto na, 2 puntos na lang. OT ba o talagang Go-On Gaming tatapusin na yung laban nila? Ang importante, ang Herbie Gaming team is lamang sila dito. At kailangan talaga nila ipanalo to para idiretso nila para mag game 3 tayo. At yun yung nasa isip nilang gawin. Yun yung plano nila because the plan is to win. Same. Yan ang plano ng lahat ng teams natin ngayon. And we're moving and pushing forward yung dalawa, yung 4 na players dito ng HG. At 2 lang ang kailangang mag-bait and switch para makuha yung mga kills na yun. Jason hindi pa siya tapos. Kaso nga lang si Tanggol lalaban at lalaban pa rin. Ellison on the other hand with the AWM finishes off with the shot. And now, 1 puntos na lang. 1 puntos na lang. Kumbaga, nagiging close na talaga yung ating laban. Pero sa totoo lang dito sa Go-On Gaming, we're really hoping for the best for them as well. Kasi if ever na talaga makapag-comeback sila dito, that is a huge thing na talaga magagawa nga nila. At lalong-lalo na, if ever tuloy nila yung aggression nila, if ever talaga napigilan nila, malay mo, mapunta pa talaga sa Go-On Gaming. Itong momentum na talaga nakikita nga nila. Pero in terms of anchoring, in terms of hold, that is Zork and Sayosho just trying to seal the deal for themselves. Pero mabilis na pagbawi lang talaga ni Jeprax dito. Will catch one. Once again, this is a 4 versus 2. 3 rather, still in favor of HG. Diyan pa rin yung sniper ni Ellison na proving to be difficult na matawiran at madaanan nga. At mukhang magiging 3v3 pa to na low HP yung isa sa mga miyembro ng Herbie Gaming team. On the other hand, aantayin at magtitiis lang sa pag-aantay. Ang ganda ng angulo ni Tanggol dito. Walang nakabantay. At si Ellison mawawala na din. Making things to a 2v1. Clutchable, pwedeng-pwede pa. Pero smokes has been set. And ito na yung C4 plant paparating na. Dito naman yung sa side nga ni Jason na sa'yo ang bola. 1v2 nagawa nga ni NL. Ikaw pa kaya? Pero hindi natin talaga magagawa nga niya. Nakita na si Nomad niya. Pero nasa ba yung kabila? And Jason would get that 1v2 clutch and for him to defuse the bomb as well. Antay ang laban. Naging 7-7 na. At gaya ng sabi ko, Bessie, mahirap talaga para sa BL side. Maka-entry dito. Lalo na kung magpo-post plant ka pa. And once the rotation comes in, yung mga clutch players ng Go-On Gaming, ready ka. Kuhanan ng kills dito. Kuhanan ng trades, ika nga. And with that, we have Ellison having the first pick immediately towards Tanggol in a 5v4. Tignan natin kung makakayanan pa ba. Grabe naman si Ellison, may 20 kills na. Grabe. First 20 kills ata sa series na nakita natin ngayong araw, no? At kahapon. Ellison plus 4. Sniper pa yan, ha? Yun nga, lahat talaga na-pick off nga niya. And he's in a much better spot kasi nga nasa GR side na siya daw. So if ever gonna get a sniper or like probably an might as well doon as a defender. But for Herbie Gaming team, at least isa na wala na. Si Tanggol, si Coco. Diyos ko, natusta. Which is winnable pa rin naman para sa side ng Herbie Gaming team. But syempre, they have to move a little bit slower this time around. And C4, it's been dropped all the way from mid. Makakita pa rin tayo ng mga rotation na manggagaling dito sa ibang mga players ng Herbie Gaming team. Mid control, pero walang nagpapakita. Alam na ng Gaon na lamang na tayo. So, kaya na natin to abangan. Lahat sila lamang na talaga. Pero pagdating naman dito sa Herbie Gaming team, at least sila sobrang handa na rin na
pwede ipakita nga yung aggression nila, which is yung ginagawa nga nila 50 seconds in, mga tropa. Lahat ng entry points are covered already. They're nowhere to pick, they're nowhere to start. Pero Jackban muna makikita nga nila, pero yun na nga, wala silang idea na meron palang tao sa may kanan nila, and that is a 4K murder hole onto the side of Gone Gaming, and Jeprax will end everyone na papasok doon. A complete massacre mula sa side ng Gaon Gaming, especially doon sa entrance ng doors. Ito nga yung sinasabi natin, the choke point, the choke holds pagdating sa GR side nandun. Kaya napakahirap gumalaw at umakto kapag nabawasan ka ng kahit isang player dahil napaka-importante ng manpower advantage pagdating sa mga trades na ginagawa nga ng parehas na team. And having Ellison also heating up in this AWM is also a huge problem na kailangan nilang tawirin pa. At mukhang medyo worried din silang sumilip pagdating sa mid. Nakaabang na dyan. Alam mo ang tawag doon? Ano? Debated. Diversion play for the side of Gone Gaming started from the bottom. Now we're here, and Gone Gaming wants to end everyone nga talaga sa harapan nila. Parang comeback is real, ika nga, sabi nila dito. Especially once na mag-close na tong rounds na to dahil isa na lang, match point na sila. On to doors, nakaabang na si Jeprax at kung sakaling sumilip tong tatlo, makakatakas ba siya? Yan ang tanong. But then, it's all about the patience. Naririnig din naman siya dito. The flash sending in. Si Jams nasa likod! Jams mula sa likod, gaya ng sabi mo. Pero 2-2 trade pa rin yun. Diyos ko, kuhang-kuha na nga nila, pero make that a 2v2. Jackban and Jason nandito natitira, NL super low 1 HP. Ito laging ganun ang galawan ng Gone Gaming Talagang si Jeprax ang nag-jejebate dito, tapos yung kabila yung papatay At least, yung mga ganong klaseng mindset, talagang hindi na bago yan sa FPS scene. Pero marami pa rin talagang nauhulog sa patibong. Patibong, ngayon. Sa trap na lang. Tanggol at si NL ang huling mga players para sa Herbie Gaming team. Mukhang magkakasalisihan, magkakaambahan, magkakadiretsuhan. Window muna. Wala sila nakikita dito kahit isa. Hindi nila nakita, pero ngayon papasok sila mga tropa. Hello! Surprise! May tao dito sa loob na wala na sa tanggol, pero meron pang isa. 1 versus 1. At yun na nga, Diyos ko, hindi na alam kung sila magkakatingal, pero NL pa rin talaga ang mananalo doon. On to an 8-8. Buhay pa ang Herbie Gaming team. Considering na super low HP pa siya at matagal silang nagkatitigan sa Kedli, hindi pa rin na-close off yung round na yun mula sa side ng Gone Gaming, and we go for another here. Onto an 8-8. Napakadikit na laban. And for Herbie Gaming team, napaka-importante para makaabot sa ating map number 3. And so far, nakukuha nila yung, kanina, di ba, lagi silang naiipit, lagi silang nahuhuli. But then, the more you play the rounds, the more you also understand ano yung playstyle ng Gone Gaming dito. And it took them a lot of rounds actually. Dumating pa tayo sa punto talaga lumamang pa rin dito ang Gone Gaming. Pero we're gonna get to see sila pa talaga ang una makakakuha nga ng match point dito. Tol, si Ellison with a perfect scope, taking down Tanggol. Wala na naman si Coco. Atras muna para sa ibang mga miyembro. Parating unang napipitas. At the same time, Ellison already having 2 kills so far, 1 round each ang nakukuha niya na nga dito. Yung mga spots niya at least nababasa na rin kahit papano ng Herbie Gaming team. And a quick swap, kaninang sniper, balik muna tayo ngayon sa AK para at least malakas yung firepower potential na dala-dala nila once they entry. Pero again, this is the trap that is being set upon sa Herbie Gaming team. Ako yung taga-talon, ako yung taga-flash, pero ikaw yung taga-baril. Eto, hindi ito alam ng mga kalaban nga nila. Sige, magsiswing ka. Eto na naman ang patibong. Magpapakita pa sila. Okay, first contact pa dito sa kabila para si Jump Saman yung babago dito sa kanan niya. Pero let's see, spray!
Good play! J-Pax nandiyan na talaga pero York muna makakabawi dito on 3 versus 3. No man getting tag pero nasabay yung iba. 40 seconds in, mga tropa lahat sila sa bumaba na at yun na nga talagang nirat-rat ngayon ng bomba at ng bala pala ni York to. Ellison buhay na buhay pa. 2 versus 2. Si Jason wala na pero Ellison nandito natitira pero naka-on pa siya. Medyo mahirap to boss. Mag-OT pa ata tayo or hindi na. Si NL nasa baba nagpakita pero NL will get that kill. Match point for Herbie Gaming Team. Good hold mula sa side ng Herbie Gaming Team dito. And like I said, the more you play the rounds, the more you understand ano yung playstyle, ano yung ginagawa ng Gaon Gaming dito. At hindi na sila magpapahuli sa isa pang patibong na nilaan ng Gaon Gaming when it comes to that round. Nakikita mo na agad na sinusubukan nilang i-pre-fire yung left corner. And at the same time, the flash was well utilized dahil walang akto o walang resback yung isa dapat naka-cross niya o yung isa dapat na tagapatay niya. And with that, we are on to a 9-8. OT or isa pa. Men, grabing close game to ah. Oo nga eh. Diyos ko. Sabi si Toscoy na lang. Ay na, Toscoy na lang. So, syempre, nanalo yung Herbie Gaming Team. Babawi ngayon yung Gaon Gaming kasi sasalit-salitan lang naman sila. Tignan natin. Kumbaga, ang Gaon Gaming, hindi naman kasi araw-araw birthday nila. Ilang beses nyo kami, inano sa patibong nyo at nabasa na nga namin kayo. And the thing na ginagawa nga nila, yung isa nag-iingay, tapos yung isa nagbabantay. Oh, ginawa nilang 2 beses. Tinan mo, natalo sila. Oh. Yung Gaon yung Gaon. Oh. Nabasa na. Okay na yung 2 beses. Tama na. Okay na, natuto na kami. Yan ang sabi ng kabila. Pero Gaon, matututo ba sila pagdating doon sa mga positioning nila dahil mukhang nababasa na ng Herbie Gaming Team kung ano nga ba yung mga sinesetup nila dito. Onto the sites, doon na lang nag-aabang yung ibang mga miyembro ng Gaon Gaming. Time is ticking away at dito nangyayari ang lahat ng patibong kanina. Nawala lahat ng mga nag-aabang at abangers mukhang nagsipiglasan na papunta at papasok ng loob ng site. And speaking of loob ng site, rat-rata na dahil nandito na sila. C4 has been dropped. Isang bumabagsak din ang mga players dito ng HG at doon nagtapos. Mapupunta pa tayo sa overtime. OT pa tayo mga tropa and of course ito nga sa side ng Gaon Gaming. I mean, itong revenge arc era nila na I really thought it's gonna be the side of Herbie Gaming Team. But at the end of the day, nung nag-switch nga tayo ng sides, talagang kuhang-kuha na rin nila. 2 beses ginebated ng Gaon Gaming yung kalaban nila and successfully nagawa nila. Gusto pa ata nila mag 3rd and 4th time na mag-debate pero natuto na yung kalaban nila. Alam na yung mga nasa isip nila and at least nabawi nila to. 9-9 best. Map 3 it is. At biggest shoutouts kay Pot na nagdala ng kape at ng... Bakit may gunting? Ewan ko kung bakit may gunting, pero may kape na ako. Pagkatapos yan, dito ka naman sa bahay namin. Pagkatapos daw nito, doon ka naman daw sa bahay niya. Ayan, maraming salamat sa tagapaghatid ng aking kape. Pero ito nga, map number 3 ang makikita natin para dito sa panghuling series. And excited na ako, Bessie. Ikaw ba? Excited na rin ako. Inaantay ko na lang si Pot dito sa bahay ko para syempre talaga makuha na yung kape ko. Pero pagdating nga dito mga tol, it's just the players nga ng Gaon Gaming dito na talagang gusto nga nilang bumawi dito no matter what. They have the opportunity as well. Why not grab that? And for the side of Herbie Gaming Team, they have the opportunity for them to win, for us to see a game number 3. And of course, they're gonna do whatever it takes for them to get that as well. Pero pagdating nga dito sa OT, wala nang break-break. Ito na. Laban na. Wala nang break-break. Wala pang break-break kasi OT nga tayo di ba? Kung gusto nating makarating ng map number 3, ika nga, lalo na para sa side ng Herbie Gaming Team kasi gusto nilang makabawi. Dito sa series nga nating nakikita at gusto nilang gawing 1-1 yan. So this time, sila muna ang nasa GR side dito at sila muna ulit ang magde-defend. Tignan natin kung paano nila gagawin yan, Bessie, kasi handang-handa na rin dito ang Herbie Gaming Team para mapigilan nila. At ito yung maganda. Ang Herbie Gaming Team nasa GR side. Dyan sila malakas, di ba? Okay. So kung makakaipon sila dito ng puntos, mas mapapaganda. Especially coming in pag nag-swap pa tayo ng sides as well. And with Tanggol, Ellison, itong sniper battle natin, reset muna sila. Nawala yung yung mga kill count eh. Oo. Back to 0 lahat.
Basta to si Ellison, 20 plus kills yan, yun na yun. 23 ata bago tayo mapunta sa overtime kung hindi ako nagkakamali. But definitely right, 20 plus kills lang naman ang nakuha niya sa buong map na to so far. But let's see how they will react and how will they change itong attacking itong BL side nila dahil kanina dito sila nalugi. Kailangan nila dito kumalma though. I mean, hindi naman sila kailangan talaga pumasok-pasok dito agad-agad. Kasi, I mean, you have a lot of time pa. I mean, that's a definite clock and that is more than enough for you to take cover, for you to take one, for you to catch these players off guard. At yun na nga, talagang mas pinapalakas pa ng Herbie Gaming team yung puwersa nila papunta dito sa B. And ang problema, yung Gaon Gaming papunta din dyan sa pwesto nila. Pero meanwhile, si Jeprax medyo malayo pa ata. Nag-aantay na siya ng mga pick-offs dito pero mukhang papasok pa ata sila in just a few. Pero yun na nga, yung opposition, papasok na. NL will catch one. Will catch two actually. For the side naman nila, it's gonna be a 2 vs 4. And oh no, Jeprax mabawi pa from afar. Make that a 2v3. At nasan ba yung bomba? Wala pa ata. No ba nakabawi pa? And that is Herbie Gaming team will win that round 9-10. Kay Jason yung C4 kaso mahirap lumaban. Lalo na kung tatlo ang makakatapat mo doon at nag-aabang sa'yo kung kailan ka papasok. With that, isang kalamangan mula sa Herbie Gaming team at papalapit ng papalapit na ang map 3 para sa kanila. Quick timing ang kailangan nilang hanapan dito. And HG, same positioning na ginagawa ng Gaon Gaming din kanina. Let's see if ever kaya pa. Lalong-lalo na sa Gaon Gaming. Oops! Mukhang gagawin ata ng HG yung ginagawa sa kanila nung kalaban nila. Same style, same play. Para dito sa mga teams natin. Jamsto, first contact ay sinomad kung sakasakali man. Pero maatras sila. Medyo may rotation tayong makikita mula sa mga players back or going back again pagdating sa mid. And they wanna try to smoke off the right side at least para mawala ng vision yan habang nagro-rotate sila. And at the same time, making them guess. Ano ba dapat yung tignan nila dito mga tol? Diyos ko, grabe yung game na to. 3 oras na. Tapos game na. number 2 pa lang tayo ha. Tapos na nga yung sinalang na labahin ng mga tropa natin dyan, di ba? Op, nakita na nga sila mga tropa pero nga si Yoshi nakabawi pa ng isa si Yoshi with 2K already. This is gonna be a 4 versus 2. Jason is just right there in the corner. Jeprax together with Jason. Babawi pa naman ata sila. Let's a minute left. Nagkakamukha magbibi ata ang nasa isip nilang puntahan. At ito na sila mga tol. Konti lang nandyan na. Pumasok pa yung bomba nyo. Ang catch anyone right now. Pero ito yung mahirap dito. Maganda ang trade nilang gawin. Kasi meron din tao sa kabila though. So if ever talagang papasok sila dito, napaka-awit moments na talaga. Pero meanwhile dito nga sa mid, okay, meron tao dyan. May nag-rotate daw dito kasi yun yung nakita nga ni Tanggol pero wala siya nabawasan dito kahit isa. Pero they're gonna push already. Tanggol will fall down on the hand of Jason on a 1v2, 20 seconds in at mukhang A ata ang gusto nilang puntahan. Pero nakapag-rotate na. Hindi nakakayanin pa, lalo na nakaabang at nakaamba na yung dalawang natitirang members dito from Herbie Gaming team. A well-read execution coming in from them as well. And a good hold, Anchor, pagdating sa site nila. This time, syempre, 11 points na ang meron sila dito. And syempre, kinakabahan na ang Gaon Gaming. Parang magmamap 3 daw. Yun ang gusto. Yun ang gusto nila. Syempre, kung gusto mong bumawi, gusto mong mag-map 3. Saya. Ako, malapit na akong bawiin eh. Oo. Mamaya, tatagos na ako sa pinto eh. Yun na nga. Nagbabarila na mga toss jumps muna makakakuha dito. Good on the opening already. Pero hindi pa naman tapos to. Si Roman andyan talaga nag-aantay siya if ever makakapatid siya ng isa. Pero tamang nade lang talaga ang ginagawa dito ng Herbie Gaming team for them to do at retake lang din dito sa site na to. But it's gonna be A. Lahat sila nandito na nasa loob na. Wala nang ano to. Wala nang atrasan to. It's now or never, sabi ng Gaon. Now or never indeed. Pero a hold still in play mula sa Herbie Gaming team. 4 ang natitira, pero walang problema. Gawin nating even kahit paano. Sabi ni Jason dito, hindi pwede yan. 4v3 pa rin ang meron tayo dito. At mukhang nakakuha sila ng spot, nakakuha sila ng site. The plant
is on its way when it comes to the C4. Jams good on the shot pagdating dyan sa ating mga wallbang spots. And again, Gaon Gaming, nakakuha sila ng at least 1 point dito sa kanilang blacklist side kahit papano. Yeah. And at least, diba, talagang yung sense of urgency na ginagawa nga dito ng GG, talaga nakukuha na nga rin nila, not letting yung mga kakampi nga nila na namamatay lang agad na without any trade-offs at all. Kailangan talaga may bawi tayo, diba? Pero pagdating naman dito sa HG, they only need 2 more rounds for them to win. And right now, switch na tayo mga tol. So ibig sabihin nun, oras na para sa Gaon Gaming para maging GR, at yun yung pinakamalakas nilang side so far na nakikita nga natin dito. Pero ayun nga, sa lahat na nanonood dyan, sana nakakain na kayo. And if ever nakakain na kayo, sana all. Sabi ay malapit nang tumagos sa pintuan. Kanina nasa Black Widow, pag ganun ko, nasa port na ako, bes eh. Ang bilis kong nakaratate ng ganun eh. Kaya back to the game dahil 11-10 ang scoreline natin dito. 1 punto sa kailangang habulin. Ito na. Makikita natin kung magagawa ba nila. Diyos ko po! Lahat sila nagbabato na mga tropa! Uy! Men! Yung pideya kumakatok na! Kala ko ba, Herbie Gaming lang, mga tropa, seryoso. Nakakuha na nga ng isa. And that's Ellison to be pinched down as well. Yung top dagger pa nila. Jack Pan na wala na din. And now we are left to a 3v2 dahil biglang pumasok si Jeprax. At mukhang nawala yung Ivano. Madalang hinahanap nila at wala sa likod. Jason sa dulo. Men, grabe naman talaga, literal. Kung anong ginawa ng Herbie Gaming team, na dumire-diretso rin sila, ganun lang din na pinakita nga ng Gaon Gaming. Ito, Bessia, hindi nila binigyan ng space ang Herbie Gaming team. Kasi they know it already. If ever they got that space, talagang mababawi ito ng Gaon Gaming. Talagang mahihirapan ng Gaon Gaming na makapag-retake doon. Pero, that is literally a taste of your own medicine, Bessie. Pero Ellison, well, got si Yosho. Good opening for the side of Gaon Gaming. Proving na mainit pa siya mula doon sa mga rounds na napanood Kasi natin maasim kanina. Yun ang mahirap kung ganun nga yung sitwasyon. Pero Jack Pan, tamang buwelo, pwesto, yan ang gagawin ng Gaon Gaming. Alam nila na kailangan nilang antayin kung saan papasok ang mga natitirang miyembro ng Herbie Gaming team. Lalo na, lamang sila sa tao. Tignan natin to kung kaya pa. Si Direk kasi nagpapato eh. Mga sinesend sa Discord kung ano-ano eh. Sinisip pa yung director. Tinan mo, meron akong tinag sa'yo dito. Ikaw yun ang bata. Pero right now, on the side nga ng Gaon Gaming, mga tol. Gaon Gaming, it's just them trying to stay positive. Uy. For themselves, na talagang kailangan nga nila wala dito. Same goes with the Herbie Gaming team, that they're gonna win this no matter what. Yun lang din talaga yung mindset nga nila. But for Herbie, it's just gonna be the map number 3 we're all waiting for. 11-11, make a wish. Make a wish. Oo, mga tropa, wish na kayo. Ang wish ko ay makakita ng game number 3 para magandang yan. Ako rin. Gusto ko talaga makita ng game number 3 tapos OT 5. Oo. Pero wala, hanggang 13 lang talaga. Wala tayong magagawa. Sayang. Hindi posible. Pero okay lang yan. Tingnan natin kung sino makakapag-uwi ng slot sa ating mundong crossfire. This last slot already, pero nga lang York will catch one. Tamang equalizer lang para sa kanila, pero handang-handa talaga si Jackpot kasi nga makakapita siya ng isa. Pero Tanggol will catch one. Tuloy ito, 3 vs 3 equalizer. Nandito na mga tropa, para eto na Tanggol, kina-plant C4 already. Pero ang daming name talaga ang binabato, pero with ang reposition nga talaga ang ginagawa nila, eto na. Jams will catch one. Pero eto na yung pagbango ng api, si Tanggol nandyan na, pero grabe naman si Tanggol, lahat talaga pinapatay na. Jackpot! Mawawala at Herbie Gaming team will get that match point sa game na to. 12-11. Matinding bakbakan na resbakan pagdating sa loob ng site. Kahit nga lumilipad ng nakakrouch, nakakapatay pa din yung mga players natin dito. But unfortunately, syempre mula sa likod, di mo na mapapansin, di mo na makikita, di na makakapag-react. This time, And right, balik tayo sa default play na naman mula sa mga teams. Oo, default play lang to. Lahat sila kalmado lang, Gaon Gaming, at see if kaya pa ba. Kasi yung caster hindi na. Okay lang yan, men. Jumbo hotdog nga, kinaya natin. Yan pa kaya.
Maliit na bagay. Small things ba? Sabi, sabi ng mga tropa natin dyan. Half or almost half HP si York dito. Kaya atras muna. Tamang ambahan na naman muli at mukhang control room. Nag-aabang lang sina Jack Ban. Tingnan natin. Kung ano ba yung pwede nilang puntahan ngayon. Paano respond, di ba? Yung gagawin ng mga parak ngayon. Gone Gaming needs to wait. Nagpakita yung dalawa. Sabi ni Jason sa dulo, kalmado lang siya. Pero si Ellison muna magpapakita. Pero napakadaming nade! Nagkakasabugan na mga tropa. Lahat sila nakangiti na. Herbie Gaming nga, sabi, di ba? So, okay lang yan. Jason, medyo nadapisan ng mga bala dito sa kamay ng Herbie Gaming. Pero this smoke, at least, will deter itong mga players ng Herbie Gaming team na pumasok doon sa spot na yon na kanina pa nila inaambahan. Instead, we're looking at rotations coming in. And I think Gone Gaming is also hyper aware of that situation. Pero 5 ang makakasalubong nila dito kung sakasakali man. So matinding bakbakan to, Bessie. Ito na nga pero tamang hindi talaga ang pinakakailangan nilang gawin. Pero dahil Zerk already will catch one. Pero muna ito, 4 versus 5 already. Diyos ko po! Dalawa na lang ang titira natin sa Gone Gaming and feeling ko mukhang mag-game 3 ata tayo at yun talaga nasa isip nga nila. York talagang gumagawa talaga ng buhay para sa kanila. Ellison will catch one. Pero si Yocho nakabawi pa. 1v4 mga tol and we are going to game number